Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga kablog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang papakita ko naman po sa inyo ngayon ay yung kung paano po natin na obserbahan yung charge po ng alternator sa actual. Kasi ito pong loader po na to ay nagkaroon po ng problema. Sa tuwing umiinit daw po yung sasakyan or itong makina, ibig sabihin po kapag katagalan ay nagbabago po yung charge ng alternator po doon po sa dashboard. So ito po yung obserbahan natin, itong lumang voltage regulator po, kasi itong alternator po na to ay naka-modify po. Yung dati pong nasa loob po yung voltage regulator niya or transistorized type po na alternator ay binago na po siya. Ginawa pong nasa labas na po yung voltage regulator niya. At kapag natapos po natin obserbahan to ay ito naman pong isa na bago na voltage regulator yung obserbahan po natin kung ano po yung magiging output niya. So unang-una po, ito po muna yung luma na sinasabing may problema. So obserbahan po natin doon sa dashboard ng sasakyan na to. So paandarin po natin yung makina para makita po natin. So bago po natin na paandarin yung makina, ito po yung pinaka original niyang voltage po ng dalawang battery, 24.3. So dapat po ay kapag pinaandar natin to ay tataas po siya para malaman po natin kung magbabago siya, kung aangat pa siya. Kasi ang dapat po nito kapag pinandar natin ay tumaas po siya sa 24 volts para malaman po natin na kumakarga yung alternator. At habang umaandar po yung makina, dapat gagamitin po natin yung lahat ng ilaw kung bumababa po ba itong voltage na to or umaangat ba. Kasi dito po natin malalaman kapag ginamit po natin lahat ng lightings. Maingay po. Kapag ginagamit po natin lahat ng lightings, ay dapat hindi po siya bababa. Dapat nami-maintain niya sa charge po yung nagcha-charge yung alternator para hindi po natatalo yung charge po ng output po ng alternator. So kapag bumababa po kasi sa required voltage po ng sasakyan na to, which is 24 volts, ibig sabihin po pwede pong maubos yung charge ng battery dahil hindi po niya kakayanin ng charge ng alternator yung 24 volts. So kung unti-unti pong bumababa sa 24 volts papuntang 23 volts ay ibig sabihin po paubos po ng paubos yung karga nito. So paandarin po natin at gagamitan po natin ang lahat ng lightings.
So kung napapansin nyo po ay hindi po umaangat kahit patay na po yung mga lightings. Kahit na i-accelerate ko po ay hindi umaangat yung voltahe niya or voltage reading. So dapat po once na pinatay ko po yung mga lightings ay dapat po aangat po yung reading na yan. So pupunta po ng 25, 27 or maximum 28. Ganun po dapat. So nangangahulugan po ay may problema po yung isang voltage regulator na yon. So itatry naman po natin yung isa, yung bago, para makita po natin yung comparison ng dalawa. So paanda rin po natin ulit. At kapag umandar po ay paganahin din po yung lahat po ng lightings para makikita po natin compare dong po sa isa. Kasi kapag pinagana po yung lightings dapat hindi po bababa sa voltage po na 25 volts na output ng alternator. Hindi po dapat matatalo yung kahit na gamitan po ng mga lightings. Dapat mas mataas pa rin po yung reading ng battery voltage reading. At hindi po siya bababa ng 24 volts sa required po ng sasakyan ng equipment na to. Dahil kapag bumaba po sa requirement voltage po ay ibig sabihin po nagdi-drain po yung battery ng equipment na to. So pwedeng hindi po under yung makina.
So nakita po natin yung pagkakaiba po ng isang voltage regulator po na inilagay natin. Ay mataas po yung reading. Ibig sabihin, confirm po yung isang voltage regulator ay sira po siya. At yung isa naman po na pinaglipatan natin ay okay po siya. Base po dito sa reading output po dito sa dashboard. Yung isa po ay sira po. Base rin po sa report ng operator na sinasabi niya ay nadidrain po yung battery. So talagang sira po yun. Kailangan pong palitan. At nakita po natin yung pag-compare po natin sa dalawa. Between po sa light on. Lahat po ng mga ilaw naka-light on. Habang umaandar po yung makina. So malaki po. Kapag umaandar po yung makina, doon po sa bagong voltage regulator ay hindi po bumababa sa 25 volts yung output reading po dito. Compare po doon sa isa ay yung sira. Pag pinailaw po natin lahat ng ilaw, lightings, nakikita po natin umaabot po ng 24 volts lang ay hindi po sapat yung voltahe po na yun para i-maintain po yung voltage sa requirement po ng sasakyan na to. Maaari pong madrain po yung battery na yun hanggang sa hindi po mapa-start yung makina. So ipinakita ko lang po yung pagkakaiba ng may sira po na voltage regulator at saka yung buo po na voltage regulator. Yung voltage regulator po siya po yung nagre-regulate po ng voltage output po ng galing po ng alternator para wag po masira yung battery. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.